Hi guys, magandang gabi sa inyo guys. Pagpalang gabi sa inyo guys. Nandito na naman tayo ay magkwentuhan tayo tungkol sa aking mga pandipinsa. Nang una guys, mayroon akong paano sa inyo, i-share sa inyo na yung mga pandipinsa ko. Dipinsa sa mga kulam, barang, saka sa mga engkanto, mga tinatawag na usog, at saka mga masasamang tao o mga kampo ng mga kadiliman. Ito guys, pakilala ko sa inyo guys na itong ko na haring kahoy na tagusan ng ilaw. Ang kakayanan po nito guys ay pambihirang ang kapangyarihan nito, napakalakas ang kapangyarihan nito na nakapaloob dito. Itong ko yung mga pandipinsa ko. Ito po guys ay tagusan ng ilaw. Itong na to, tumatagos ang ilaw niya pag kinilawan. Ito po yung kingwood na dilawan, na ito ay tinatawag na pandipinsa sa pangkalahatan. Pandipinsa sa pangkalahatan na dipinsa guys. Ang kakayanan po nito, itong aking gamit na pangdipinsa, iiwas ka dito sa mga disgrasya, tapos iiwas ka dito sa mga tao na mga masasama, lalo na po na mga kampo ng mga kadiliman. Ito po pagka nakita o nakasuot ka nito, sinuot mo to, tapos may kaharap ka na mga katulad ng magkukulam, masisilaw po sila nito sa sinag nito, na sa ilaw nito, kasi itong kahoy na ito makapangyarihan, kaya tinatawag siya na haring kahoy. Ito po siya ay ang taglay nito, ang taglay po nitong kahoy na ito, hari po ito sa lahat ng mga hari ito sa mga panipas. Kumbaga maganda rin po ito sa mga tulad na ng baril, yung umiiwas ang panglihis ang bala to, lumilihis ang bala nito kapag binaril ka. Kapag halimbawa na sundalo ka, suot mo to, hindi ka tatamaan ng bala. Itong na haring kahoy na dilawan. Ang dilawan lang po yung may taglay na gano'n na palihis. Palihis siya. Lumilihis ang mga bala siya pagka may magtatangka sa iyo na masama o babarilin ka, lilihis lang yung bala, hindi ka tatamaan. Tapos ito, iiwas ka dito sa mga disgrasya kapag ito ay hawak mo. Ang taglay nito, ang benefits nito, kontra sa barang, kulam, mga masamang espiritu, masamang elemento. Nagbibigay din po ito ng swerte sa pamamahay kapag ito po ay nakasabit sa pintuan ninyo. Itong kingwood, kung tawagin ito ay kingwood, ito po ay pambihirang kahoy. Mahirap po ito hanapin. Mahirap hanapin to kasi ito minsan ay hindi ito nagpapakita. May tanggulilong to, yung tinatawag na hindi siya makikita. Kaya kapag halimbawa mayroon din po ito na extra na hindi kayo makikita sa kalaban kapag suot ninyo, ang mga kalaban ninyo hindi kayo makikita.
Kaya marami tayong mga gamit guys. Ito po yung mga gamit ko na pang ano. Kung tawagin to dito sa ano, tawagin dito sa Manila, ito ay tinatawag na lampasan. Tagusan, lampasan, tagusan. Tumatagos lang yung lampasan. Lampasan siya, lumalampas lang yung mga tinatawag na halimbawa kung mayroon man na darating sa iyo na darating sa iyo na darating sa iyo na disgrasya, lumalampas siya, hindi siya matutuloy. Kumbaga, kung halimbawa naman na may darating sa iyo na mayroong tao na masama ang tangka, lumalampas din siya. Kumbaga, yung mga tao na masasamang tangka sa iyo, hindi siya makatuloy sa gagawin niya. Kumbaga, lalampas siya. Kung sa Tagalog to, lampasan. Kung sa Bisaya naman, ang tawag nito, kahoy na ito, panipas. Kasi kaya tinatawag siya ng panipas. Kasi kaya siya tinatawag na panipas. Kasi kapag binabaril yung tao, tumitipas lang. Hindi siya tatama sa katawan mo. Lihis lang siya, lumilihis. Kaya dito, sa Bisaya, panipas. Ito yung kahoy na hari sa panipas. Doon sa pangalan sa Bisaya dito, hari sa panipas. Tipas, panipas, tipas. Hari sa panipas, lahat. Siya yung kahoy na hari sa panipas. Itong kahoy na ito. Itong kingwood, haring kahoy. Haring kahoy po ito. Hindi po ito pambihirang kahoy lang. Ito po yung kahoy na tumatagusan ng ilaw. Kahit na mahirap po ito kukunin dahil ito po ay may bantay na may bantay po ito na puno. Bago po ito kukunin mo, magpaalam ka muna kung ipagkaloob sa iyo. Ito po ay tagusan ng ilaw nito guys. Ilawan ko para makita ninyo po na tumatagos ang ilaw, iilawan ko po siya. So, di ba? May ilaw siya. Tagusan ang ilaw nito. Lampasan. Kaya tinatawag niya lampasan kasi lumalampas lang yung mga sakuna sa buhay mo. So, diba guys? Kita niyo yung liwanag na yan. Tumatagos yung ilaw sa kahoy. Makapal po yan guys, pero tumatagos yung ilaw niyan guys. Sobrang kapal niyan. Oh. Lahat po yan tumatagos. Ito po yung kahoy na makapangyarihang kahoy. Kapag suot ninyo, nagbibigay po ito ng kaligtasan sa buhay ninyo. Lalo na po sa mga tinatawag na mga sundalo o mga yung mayroong security guard o yung mga nagbabantay sa bangko. Ito, maganda to sa pangsuot, pangdepensa. Mas maganda na mayroon kayong pangdepensa kaysa Pero ito guys, ginagamit lang, gumagana lang po ito ang kapangyarihan nito kapag ginagamit sa mabuti. Pero kapag ginamit sa masama, hindi po gumagana ang kapangyarihan galing sa Panginoon. Kasi ito po, yung nilikha po to sa Panginoon para sa mga mabubuting tao lang. Barang kulam, hindi po to tumatalab pagkapagsuot ninyo. Itong kahoy na ito. Ang pag kinulam po kayo, kapag suot ninyo to, pag kinulam kayo o binarang, magsusumbalik po yung ginagawa nila, sumbalik, babalik po sa kanila yung ginagawa nila. Ganyan po. Oh, tingnan niyo po, may ilaw. May ilaw po yan, hindi po ako na legit po yan talaga, may ilaw. Yan. Yan ang mga kahoy po. Yan. Oh. Yan. May ilaw yan guys. Magalaw pa nga oh. Yung tawag nitong kahoy nito guys, hari sa panipas, kasi kapag may nagtangka sa iyo ng masama, hindi siya matutuloy, lagi na lang siya lumalampas. Kumbaga, pag halimbawa binaril kayo, hindi rin siya tatama sa katawan nyo, lilihis lamang yung baril, yung bala, lilihis yung bala. Minsan kapag binaril po kayo nito, hindi po makalabit yung bala o yung gatilyo sa baril, hindi kalabit.
kung puputok man, lilihis din yung lilihis yung bala sa katawan ninyo kapag ito ay suot ninyong itong pindan na kingwood. Kingwood to guys, yung tawagin, kingwood. Kita nyo guys, may ilaw po yun guys. Ito, kaya to tinatawag na haring kahoy kasi siya yung pinaka-hari sa lahat ng mga kahoy. Ito po yung naglakbay, ito pong kahoy na ito guys, sa history, may history kasi ito guys eh. Itong kahoy na ito guys, madami ang nakaalam nito, kaso lang bihira lang kasi sa atin to, bihira lang kasi ito makikita. Pero nung panahon sa digmaan, nung tayo ay inagaw, yung mayroon nagsumakop sa atin dito sa Pilipinas noon, ito ang ginamit nila na sa mga ninuno natin. Ito yung ginawa nilang agimat na hindi sila natatatamaan sa mga digmaan, hindi sila natatamaan sa digmaan pagdating sa hindi sila natatamaan ng bala, umilihis lang. Ito yung mga ginagamit sa mga ninuno natin noon. Kasi ito po yung kahoy na pambirang kahoy, na ito yung kahoy na malakas na ang kapangyarihan, na ang nakapaloob dito, mayroon na po dito nakapaloob na spiritual energy, kaya tinatawag siya na haring kahoy kasi hindi pa siya na ritualan, mayroon na po siyang extra na power. Kumbaga mayroon na pong power na nakapaloob dito. Itong kahoy na ito, mayroon na po siyang power. Kumbaga, kung dadagdagan mo na lang siya ng dasal, na hilingin mo, dadagdagan mo ng ritual, lalo siyang lalakas. Kasi mayroon na siyang power na nakapaloob dito, na nilagay ng Diyos Ama. Mayroon na siyang power. Kaya ito, kapag dinagdagan mo pa ng ritual, lalo siyang lalakas pagkahawak ninyo. Kaya ito, sinasabi ko na kaya ito sinasabi ko na haring kahoy kasi mayroon na po siyang extra energy, spiritual energy na nakapaloob dito. Ito napakakapal nito guys. Itong hawak ko, nakita nyo, kapal yan oh. Ilawan ko guys para makita ninyo, sobrang kapal yan ha. Kapal yan guys, pero tagos yan oh. Tagos yung ilaw na yan oh. Kapal yan guys ha. Sobrang kapal yan oh. Kita nyo po sa sa video. Kapal ng kahoy na yan, sobrang kapal oh. Kumuha kayo ng kahoy na kahit anong ilaw nyo, dito matagos yan. Ito sobrang kapal, nasa siguro tapos ilawan ko yan oh. Tagos yan, sobrang lakas. Yan ang papatunay ko sa inyo na powerful tong kahoy na pandipinsa ko sa mga black salamangka, mangkukulam o barang. Ito po mabisa din to. Tapos nagbibigay din po ito ng swerte. Nagbibigay ng swerte sa pamumuhay ng tao. Nagpapaalis to ng mga bad spirit sa katawan. Kapag suot ninyo, nagpapaalis to. Inaalis niya, nililinis niya yung spiritual energy mo. Tapos tinataboy niya yung yung halimbawa, kapag suot ninyo to, tinataboy niya yung mga masasamang espiritu na nasa loob ng katawan mo. Tinataboy niya kapag suot mo. Tapos kapag nakapasok po ito sa bahay ninyo, ang ginagawa din nitong na to, tinataboy niya yung mga malas. Kumbaga yung mga malas sa buhay, mga malas sa loob ng bahay ninyo, tinataboy niya. Nililinis niya kumbaga winawalis niya. Tapos pinapalitan niya ng mga magagandang blessings na yung kumbaga yung mga element ng mga nakatira sa loob ng bahay mo, inaalis niya, tinutunaw nito sa kingwood na to. Kasi ito ang kinakatakutan sa mga demonyo. Ito kinatakutan ng demonyo to, lalo na yung mga mangkukulam, manglalason, yung lipad hangin, yung tinatawag na yung manggagayuma. Hindi po natatalab ang gayuma dito kapag suot ninyo.
Kapag ito po ay, halimbawa, sinusumpa po kayo, sinumpa kayo sa tao na kapitbahay niyo, galit sa inyo, nainggit, hindi po yung tatalab ang sumpa sa ano niyo, sa buhay niyo. Dahil may ang ano nito, sumusumbalik po ang mga salita nila na pangit, sumusumbalik sa kanila kapag mayroon kayo dito, sumusumbalik sa kanila ang mga salita nila, mga pangit na salita nila, sumbalik sa kanila yun, yung lahat ng mga sinasabi nila, sumbalik sila ang mamalasin, hindi ikaw. Magaling din po ito sa baril. Hindi po kayo tatamaan ng bala nito. Lumilihis po ang bala nito kapag nakaputok ang baril. Minsan po hindi po pumuputok ang baril nito. Hindi nakakalabit ang gatilyo. Ganito po ang taglay nito. Nakakapangyarihan ng Kingwood. Ang tawag nito, Kingwood, haring kahoy. Ito po ay tinatawag na haring kahoy. Kasi po, ito po ang ginagamit ni Jesus nung naglakbay siya noong siya ay nagkatawang tao pa. Yung tungkod niya, ito po yung ginagamit niya. Yung tungkod niya, tungkod na hawak niya. Kaya ito po ang tinatawag na haring kahoy. Hari na kahoy sa lahat ng mga kahoy. Kaya tinatawag siya na haring kahoy kasi siya yung pinakaharing kahoy. Ang hari sa panipas, hari sa tagalihis, hari sa mga lumalampas lang yung mga disgrasya sa buhay mo. Halimbawa, mayroon man darating sa iyo na disgrasya o madisgrasya ka sa yung mga madisgrasya. Halimbawa, nagdadrive ka, hindi matutuloy kasi mayroon kang ganito. Kumbaga, lumalampas lang ang mga disgrasya sa buhay mo. Kasi tayo, bawat na kung saan man tayo pupunta, mayroon kasing yung tinatawag na yung mga demonyo nakasunod sa atin. Kaya yung mga demonyo, yun po yung nagbibigay ng malas sa buhay natin. Katulad na ngayon guys, ay marami nang lumalaganap na mga masasama sa mundo natin. Ang dami na ng mga nanluloko, yung nagpapanggap na anak ng Diyos. Marami na nagpapanggap na sila daw yung anak ng Diyos. Kaya maraming naluloko na tao. Kaya kasi ang mga demonyo talaga guys, yun ang ginagawa nila, yung mga ginagawa nila na yung mga paniniwala sa mga tao, nililigaw nila, ganun. Kaya kung mayroon po kayong hawak na ganitong kahoy, hindi po kayo kaya nilang yung anuhin sa salita nila. Kumbaga, hindi kayo kaya nilang lasunin yung isip nyo. Hindi nila kayang lasunin ang isip ninyo kapag ito may hawak po kayong ganito na Kingwood. Kasi ito po ay makapangyarihang kahoy. Kinakatakutan ng demonyo to. Kaya pag hawak ninyo to, kung mayroon nang parating sa inyong demonyo, hindi na makarating sa bahay nyo. Kasi takot ang demonyo, makita lang kayo, kaharap lang kayo, iiwas na yan. Kung mahalata mo yung demonyo, pagkausap mo, kapag suot mo to, hindi sila makapag-usap na matino sa inyo. Kapag yun ay yung sugo ng demonyo. Kasi ito po, pinakatakutan ng demonyo itong kahoy na ito guys. Ito yung haring kahoy. Pinakatakutan ng demonyo to. Mayroon din naman po akong dignum na City Virtudes. Ito po ay mabisa din po to sa labanan ng mga tinatawag na kumbatan espiritual, mga barang kulam. Ito po, pandipinsa din po itong City Virtudes na dignum dignum na itim yan guys. Yan, dignum na City Virtudes, dignum na Holy Trinity. Sinupuan kahoy guys, ito po yung sinupuan. Kaya tinatawag siya ng sinupuan dahil isa rin po ito na
kinakatakutan ng mga demonyo itong sinukuan. Kasi ito po yung kahoy na nagbaw, yung yumuko nang dumaan si Jesus, itong sinukuan. Siya yung yumuko ba, nagbigay pugay siya. Nagbigay pugay nung dumaan ang Panginoong Hesus. Kaya tinatawag siya na sinukuan. Sinukuan. Kasi ito po yung kahoy na ito na ginamit na kung saan po pinako si Jesus sa cross, ito po yung ginamit. Kaya tinatawag na sinukuan. Itong mga klaseng kahoy na ito. Kaya tinatawag na sinukuang kahoy. Kaya siya tinatawag. Itong mga sinukuang kahoy, ang taglay po nito, kinakatakutan din po ito ng mga demonyo. Isa rin po itong kinakatakutan ng demonyo. Lalo na din po itong mga dignom. Dignom na Siete Virtudes. Itong dignom na Siete Virtudes, guys, may ritual po ito na nakapaloob dito na 7 Arkanghel. Pito sila. Ito na testamento na nakapaloob dyan sa Siete Virtudes. Ito guys. Kaya ito guys, pakilala ko sa inyo. Ito yung pakilala ko sa inyo na ito yung pinaka haring kahoy sa lahat na itong hawak ko na ito, dignom sinukuan. Pangatlo ang haring kahoy. Siya yung pinakamalakas sa lahat ng kahoy na hawak ko. Ito ang haring kahoy na dilawan. Ang haring kahoy na dilawan, guys, ang benefits nito marami. Pangkalahatan po ang benefits nito. Pangkalahatang depensa. Ang pangkalahatan na depensa sa sarili. Pwedeng natural na defense at saka spiritual defense. Kasi hari po ito sa panipas eh. Hari sa panipas. Hari. Hari sa panipas po ito eh. Panipas, kalimbawa kung mayroong magtatangka sa iyo na babarilin ka, hindi po tatama yung baril. Kung puputok man ang baril, hindi po matatama. Minsan po, hindi makaputok ang baril. Hindi siya nakakalabit ang pinakagatidyo niya. Kaya ganun ang taglay po nito. Itong Kingwood. Itong Kingwood na to, guys, ito po ay pambihirang kahoy sa lahat ng kahoy. Kailangan po dilaw. Dilaw siya. Dilawan pa to, dilaw. Ang dilaw kasi iba ang taglay ng dilaw eh. Mayroon din pula nito. Ang pula nito iba rin ang taglay ng pula. Dilaw sa kaputi parehas ang taglay. Dilaw sa kaputi parehas ang taglay na kapangyarihan na lampasan din. Lampasan, saka tipas, panipas, saka hari sa panipas, saka iwas disgrasya. Lahat po yan. Ito, isisip po ang buhay ninyo nito pagka mayroon kayo nito. PM lang po kayo guys sa channel ko, YouTube channel. Meron po ako ilalagay dyan sa channel ko na yung number ko. Saka guys, paki-subscribe na lang po sa channel ko. Saka like and share. Kung mayroon naman po kayong mga sakit UTI, guys, mayroon po akong i-share sa inyo na herbals. Ito po ay tinatawag na sibukaw. Ito po yung sibukaw, guys. Herbal 3. Ito po ay mabisa sa lahat po ng mga sakit din. Kumbaga ito po, ilalaga nyo lang, saka inumin. Ito po ay may taglay na nakapagaling sa lahat ng mga sakit. Unang-una, kung halimbawa may UTI kayo, o UTI, cancer, lahat ba, o dialysis, o kidney, ulcer, high blood, sugar, binababa po niyan ito. Marami, sakit sa puso, kapag yan po yung iniinom ninyo, sakit sa puso, high blood, tapos may ulcer, may kidney, o may UTI, may sakit sa, o may cancer ka, lahat po yan, marami. 49 na sakit po ito makukuha nito sa sibukaw. Kung tawagin na sibukaw to. Itong hawak ko, ito po yung niya, nalaga. Ito po lagi ko po iniinom to, guys. Itong herbals na
hawak ko. Sige guys, yun na lang yung paliwanag ko. Ito sa Kingwood, Sinukuan, Dignum na City Bertudis, sa Dignum sa City Bertudis, saka ito yung Sibukaw na herbal para sa lahat ng sakit na mapagaling po kayo dito sa lahat ng mga karamdaman nyo. Yung mga depensa po natin guys, kung gusto nyo pong mag-order, PM lang po kayo. Marami tayong mga marami tayong nagawa na pindan. Ito po, PM lang po kayo o tumawag kayo sa number ko na nakalagay dyan. Marami po tayong mga depensa na dito, nakapaloob dito, dito sa akin. Sige guys, maraming salamat sa inyo dyan. Yung mga bago pa lang nanonood dyan sa channel ko, paki-subscribe, saka like and share, at para updated po kayo sa lahat ng mga videos ko na may palabas sa susunod. Okay guys, salamat po sa suporta ninyo, sa mga nag-subscribe sa akin dyan sa channel ko. Salamat po sa inyo. Maraming salamat sa inyo.